Usap-usapan na naman sa crypto community ang isa sa pinakamatagal at respetadong trader sa industriya. At yan po ay si Ginoong Peter Brandt. Oo, siya yung veterano na dekada na ang karanasan sa trading ng communities at commodities at cryptocurrencies. Nito pong July 10, 2025 ay naglabas po siya ng update tungkol sa galaw ni Bitcoin. Matapos po nitong tumama sa kanyang bagong all-time high na $112,045. Pero teka, kahit bullish itong si Brandt ngayon, may babala rin siya. At ayon sa kanya, nakasalalay ang kinabukasan ni Bitcoin sa isang importanteng price level. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung ano nga ba ang prediction ni Ginoong Peter Brandt, ano ang ibig sabihin ng bullish triangle na yan, at higit po sa lahat ay ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors dito po sa Pilipinas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si Ginoong Peter Brandt na isang veteranong trader. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Peter Brandt tungkol dito kay Bitcoin. Ayan. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, bullish pa rin siya kay Bitcoin. Ibig sabihin ay naniniwala siya na tataas pa ang presyo ni Bitcoin sa mga susunod na linggo or buwan. Pero may kondisyon po siya. Kailangan pong manatili ni Bitcoin sa itaas ng isang critical level para magpatuloy po ang kanyang momentum. Noong unang bahagi ng taon, medyo duda pa si Ginoong Brandt kung kakayanin ba ni Bitcoin na bumalik sa bullish momentum. Pero nagbago po ang kanyang pananaw noong April nang tuluyan pong nabasag ni Bitcoin ang descending trend line sa ilalim po ng $90,000 na presyo. At mula dito, nagsimula ng umakyat ng todo itong si Bitcoin. Ayan, ano naman po ang ibig sabihin ng bullish inverted triangle breakout? Ayan, meron pong chart dito na ibinahagi itong si Ginoong Peter Brandt kung saan ay naka-illustrate po rito ang kanyang analysis kay Bitcoin. Yan, ito po ang medyo technical part dito. Ang inverted triangle breakout, yan ay isa po itong chart pattern na parang triangle na nakabaliktad. Ayan. Yan po yung nakikita natin dito sa pinaka bandang kanan ng chart. Isang inverted triangle breakout ang nangyari rito. Yan, karaniwan kapag may ganitong pattern at nabasag po ang kanyang resistance, nagkakaroon po ng malakas na pag-akyat sa kanyang presyo. Kaya tinawag po itong bullish breakout. Ayon po sa chart analysis ni Ginoong Peter Brandt dito ay may dalawang target itong si Bitcoin. Una ay ang presyong $120,956. Mga 9% na lang mula sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin. At ang pangalawang target naman ay $134,886. Mas mataas pa ito ng halos 21.4%. At kung talagang susunod po si Bitcoin sa cycle prediction ni Ginoong Brandt, possible pa raw itong umabot ng hanggang $150,000 bago sumapit ang buwan ng August. Pero, yan, may malaking pero. Ano po ba ang babala ni Ginoong Brandt kahit siya ay bullish? Yan. Kahit bullish po itong si Ginoong Brandt, binigyang diin po niya na delikado pa rin ang sitwasyon. Sabi po niya, ang inverted triangle pattern ay may mas mataas na mortality rate.
kaysa sa ibang bullish patterns tulad ng horizontal pennant. Ibig sabihin nito, mas madalas po itong bumigay at hindi magtuloy-tuloy ang rally. Kung bumagsak po si Bitcoin pabalik sa presyong $107,000, mawawala ang bisa ng bullish pattern. Kapag nangyari ito, posibleng tuluyan na namang agawin ng mga bear ang market at baka magsimula na naman ang malaking pagbagsak ng presyo. Ngayon ay paano po kung bumagsak itong si Bitcoin? Ayan. Hindi po ito ang unang beses na nagpahayag ng babala or caution itong si Ginoong Peter Brandt. Noong June lamang ay sinabi niya na posibleng bumagsak si Bitcoin ng 75% katulad po ng nangyari nitong nakalipas na taong 2022. Kung mangyayari ito, babalik sa late 20,000s ang presyo ni Bitcoin. Ayan, grabe di po ba? Mula po sa mahigit $100,000, bababa daw ulit sa ilalim ng $30,000 ang presyo ni Bitcoin. Pero syempre, yan po ay ang worst case scenario lamang. Hindi pa tiyak. Kaya para sa mga traders at hodlers, kailangan talagang bantayan ang mga key support levels tulad po ng presyong $107,000. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na nakatutok sa crypto ay napakahalaga po ng insight dito ni Ginong Peter Brandt. Kung si Bitcoin ay tuluyang tumama sa mga presyong $120,000, $134,000 at $150,000, malaking opportunity po ito para sa mga nakabili noong mas mababa pa ang presyo. Pero kasabay po ng opportunity ay ang risk o panganib. Ang pagbaba po pabalik sa presyong $107,000 ay hindi malayo. Kaya kung bagong pasok ka pa lamang, iwasan mo po ang FOMO o yung tinatawag na fear of missing out. Huwag pong basta-basta bumili sa tuktok or peak ng price kung wala kang malinaw na plano. Gumamit po ng risk management, maglagay ng stop loss kung ikaw po ay isang trader at huwag pong umasa lamang sa hype. Sa mga nakabili na ng maaga, maaari nang mag-set ng partial take profit sa mga resistance levels. Tandaan po natin, hindi mo kailangang tamaan ang pinakamataas or pinakaitaas na presyo para masabing kumita ka. Ang importante po ay may disiplina at saka plano. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay nakakatuwa na umabot na si Bitcoin sa ganitong level. Pero hindi po ibig sabihin na magiging smooth sailing ang lahat. Ang crypto market po ay unpredictable. Kahit gaano po ka-accurate ang analysis, laging may posibilidad ng reversal. Ako po ay naniniwala na maganda pa rin ang long-term potential ni Bitcoin. Pero sa short term, dapat tayong maging maingat. Ang sinabi po ni Ginong Peter Brandt ay isang paalala na hindi lang puro hype ang crypto. Dapat laging may analysis, may strategy at may risk control. Kaya sa mga ka-crypto natin dyan, maging mapanuri, huwag pong padalos-dalos at patuloy po tayong matuto. Sa huli, tayo rin ang magbi-benefit kapag may sapat po tayong kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.